Sa gitna ng walang katapusang disyerto, naroon ang Mar Morto, isang anyong tubig na tila lumulutang sa pagitan ng alamat at katotohanan. Tahimik itong nakahimlay, parang nagbabantay ng mga lihim na libu-libong taon nang nakalipas. Sa baybayin, ang lupa'y tila basag, parang balat ng matandang elepante, at ang hangin ay mabigat, may halong asin at alaala ng isang lugar na dating buhay na buhay. Si Air Samuel Levy, isang kilalang hydrologist, ay nakatayo sa gilid ng tubig, pinagmamasdan ang unti-unting pag-urong ng dagat. Sa tabi niya, si Miriam Cohen, isang eksperto sa kasaysayan ng Israel, ay nakayuko, sinusuri ang mga batong dati nasa ilalim ng tubig. "Tignan mo, Samuel," bulong ni Miriam, "noong bata pa ako, dito kami naliligo." Ngayon, halos 1 kilometro na ang layo ng tubig mula sa dati nitong baybayin. Umiling si Samuel. Araw-araw itong bumababa. At bawat sentimetro ng nawalang tubig ay parang bahagi ng kasaysayan na nabubura. Habang abala sila sa pag-aaral, isang grupo ng mga turista ang dumaan, sabik na makita ang alamat ng dagat na ito. Isang bata ang nagtanong sa kanyang ama, "Papa, bakit tinatawag na Mar Morto ito?" Tumawa ang ama, "Dahil walang nabubuhay dito, anak. Napakaalat ng tubig kaya walang isda, walang halaman, puro kamatayan." Sumulyap si Miriam kay Samuel, napangiti ng bahagya. "Sigurado ka bang walang buhay dito, Samuel?" biro niya, habang tinitingnan ang manipis na alon na dumadampi sa kanilang mga paa. "Sa ngayon," sagot ni Samuel, "pero hindi ibig sabihin na palaging ganito. Ang mundo'y nagbabago." Ang tanong, handa ba tayong makinig? Bawat hakbang nila ay may bigat, hindi lang dahil sa putik kundi dahil sa bigat ng kasaysayan. Sa di kalayuan, may lumang poste ng palatandaan, nagmamarka kung nasaan noon ang baybayin, halos 3 metro na ngayon mula sa tubig. May nag-ukit dito ng petsa, 1985. Habang palubog ang araw, lumalalim ang mga anino. Umuugong sa isipan ni Samuel ang mga tanong. Gaano pa katagal bago tuluyang maglaho ang Mar Morto? At bakit, sa kabila ng siyentipikong paliwanag, parang may misteryo pa ring bumabalot dito? Biglang bumalot ang katahimikan. Nagsimula nang maglakad pa uwi ang mga turista, iniwan sina Samuel at Miriam na tila nagbabantay ng isang lumang libingan. "Alam mo ba, Miriam," bulong ni Samuel, "ang lugar na ito ay parang isang matandang kwento." Hindi pa tapos isalaysay ang buong kabanata. Napahinto si Miriam. Tiningnan niya ang paligid, ang mga basag na lupa, ang maitim na tubig, ang malayong mga bundok. "Baka nga, Samuel. Baka may mga bahagi ng kwento na ngayon palang nagsisimula." Sa likod nila may sumipol na malamig na hangin. Parang bulong ng panahon, parang paalala na may mga lihim pa ang dagat na ito. Hindi nila alam, pero sa ilalim ng katahimikan, may mga binhi ng pagbabago na nagsisimulang umusbong. Naglakad na silang dalawa, dala ang pakiramdam na ang gabing iyon ay hindi basta-basta. Hindi lang tubig at lupa ang nagbago, pati ang pananaw nila sa Mar Morto ay unti-unti nang nahuhubog. Tahimik ang gabi sa baybayin ng Mar Morto. Sa liwanag ng buwan, tila bumabalik ang mga anino ng nakalipas, mga aninong hindi napapawi ng paglipas ng panahon. Si Miriam ay nakaupo sa tabi ng isang malaking bato, ang kanyang mga mata nakatitig sa malayo, parang may hinahanap sa dilim ng nakaraan. Nasa tabi niya si Samuel, may hawak na lumang mapa, pilit binubuo ang kasaysayan ng lugar na kanilang kinatatayuan. "Alam mo ba, Miriam," wika ni Samuel, "minsan, ang bawat patak ng tubig dito ay parang luha ng isang matandang kwento. Ang bawat alon parang bulong ng mga sinaunang tao." Tahimik si Miriam sa katumango. "Noong bata pa ako, kinuwento ng lola ko ang tungkol sa mga lungsod na nilamon ng apoy dito, ang Sodoma at Gomora. Sumilip ang hangin mula sa disyerto, parang dinala ang kanilang imahinasyon pabalik sa panahon ng mga patriarka. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang bumalot ang alaala ng isang matandang lungsod, malago, maunlad, masagana. Ito ang lupaing inilalarawan ng Genesis na parang halamanan ng Panginoon. Ngunit sa likod ng kasaganaan, nagtagpo ang kasamaan at kasakiman ng mga tao. Dumating ang gabi ng paghatol. Sa gitna ng langit, biglang sumiklab ang apoy at asupre, isang pagwasak na umuga sa mga bundok at nagtulak sa lupa na magbago magpakailanman. Ang Mar Morto ay naging alaala ng hatol, walang buhay, puro asin at katahimikan. Parang imposible, sambit ni Miriam, na minsan daw, ang lupaing ito ay parang paraiso. Pero totoo iyon, sagot ni Samuel, pinapakita ang isang pahina mula sa lumang tipan. Nasa Genesis, Kapitulo 13.
Ganito inilarawan ang kapatagan, parang hardin ng Panginoon. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Naglakad sila malapit sa isang bitak sa lupa. Parang bangin ito ng mga alaala, malalim, misteryoso. Habang naglalakad, nagbukas ang diwa ni Miriam sa mga kwento ng mga propeta. Alam mo ba ang tungkol kay Ezekiel? Tanong ni Miriam. Tumango si Samuel. Ang propetang nagkaroon ng pangitain habang nasa pagkabihag. Siya ang unang nagsabi na babalik ang tubig at buhay sa dagat na ito. Sa isang iglap, parang nagbukas ang tabing ng panahon. Isang batang Ezekiel ang nakita ni Miriam sa kanyang guni-guni, nakaupo sa tabi ng ilog, nakatanaw sa silangan, biglang dinalaw ng isang matinding pangitain. Nakita niyang may batis ng tubig na umaagos mula sa templo sa Jerusalem, dumadaan sa disyerto, at dumadaloy patungong Mar Morto. Ang tubig na ito ay umaagos sa silangang rehiyon at papunta sa Araba, at pagdating nito sa maalat na dagat, ang tubig ay gumagaling, bulong ni Ezekiel, parang sinasabi niya sa hangin. Sa pangitaing iyon, Miriam, bumalik ang buhay, may mga isda, may mga puno, at nabago ang buong paligid, paliwanag ni Samuel. Nagpatuloy ang kanilang lakad, at sumabog ang mga bituin sa itaas na parang lumang mosaiko ng kasaysayan. Sa bawat hakbang, parang may kasabay silang mga tinig mula sa nakaraan. Biglang sumingit sa kanilang guni-guni ang boses ni Zacarias, isa pang propeta na sumulat ng mga misteryosong pahayag tungkol sa buhay na tubig na dadaloy mula sa Jerusalem, kalahati sa silangang dagat, kalahati sa kanluran. Sa araw na yon, magiging hari ang Panginoon sa buong lupa, wika ng tinig sa hangin. Parang umagos sa kanilang isipan ang mga larawan ng mga propeta, matatandang lalaki na naglakad sa alikabok, mga tinig na ipinagkait ng panahon, ngunit bumabalik tuwing ang lupa ay nabubuhay o namamatay. Minsan iniisip ko, Samuel, paano kung hindi lang ito alamat? Paano kung ito ay pahiwatig talaga ng hinaharap? Tanong ni Miriam. Huwag mong sabihin hindi mo nararamdaman ang bigat ng mga salita nila, sagot ni Samuel, medyo mapangiti. Ang siyensya, maraming paliwanag. Pero may mga bagay na hindi kayang ilarawan ng formula. Biglang umalingaw-ngaw ang kulog mula sa malayo. Parang sagot mula sa langit. Tumigil sina Miriam at Samuel, tahimik na nagmasid. Ang Mar Morto ay tila lumalalim sa dilim, parang binabalot ng lihim na matagal nang hindi binubunyad. Naglakad sila pabalik sa kampo, tahimik. Ngunit sa bawat sandali, naririnig nila ang mga tinig, mga alingaw-ngaw ng mga kwento ng nakaraan, mga pangako ng hinaharap. Kung ganito katagal na natili ang dagat na ito bilang alaala ng paghuhukom, bulong ni Miriam, baka nga panahon na para makita natin ang simula ng pagbabago. Dumampi ang malamig na hangin, dala ang halimuyak ng asin at alaala ng pagkawasak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nararamdamang pag-asa, parang sinasabi ng mga propeta, kung kaya ng Diyos buhayin muli ang patay, kaya din niyang gawin muli ang bago ang lumang sugat. Naglakad si Samuel papunta sa gilid ng tubig, at tila may narinig siyang kaluskos ng mga paa sa putik, parang may sumusunod sa kanilang mga anino. Sa loob ng ilang saglit, parang nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang mga imahe ni na Ezekiel at Zacarias, nakatingin, nakangiti, parang pinagmamasdan silang dalawa. Tumalikod si Samuel at bumalik kay Miriam. Alam mo, minsan, ang pakiramdam ko ay hindi tayo nag-isa rito. Napangiti si Miriam, humawak sa kanyang balikat. Baka nga, Samuel. Baka ang buong kasaysayan ay sumasabay lang sa mga hakbang natin. Sa paglalim ng gabi, tumahimik ang paligid, ngunit sa puso ni na Samuel at Miriam, naroon ang huni ng mga kwento, mga alingaw-ngaw ng nakaraan, mga bulong ng pag-asa, at mga pangakong babalik ang buhay sa dagat na minsan ay naging simbolo ng kamatayan. Muling sumik ang araw sa ibabaw ng Mar Morto, ngunit kakaiba ang sigla ng mga araw na ito. Sa halip na umuugong na katahimikan, ang dalampasigan ay puno ng tunog ng makina, ingay ng mga siyentipiko, at alingaw-ngaw ng pag-aalala. Ang dagat ay tila hindi na isang matandang alamat, ito'y isang krisis na kasalukuyang nilalabanan. Sa gitna ng tila war zone na paligid, nakatayo sina Samuel Levy at Miriam Cohen, bitbit ang mga notebook, kamera, at bote ng sample ng tubig. Sinalubong sila ni Daniel Sheikh, isang batang geologist na nagsusuot ng matingkad na helmet. Ang bilis ng pagbagsak ng antas ng tubig, Samuel, sabi ni Daniel, habang itinuturo ang isang electronic gauge na bumubuga ng real-time data. Noong nakaraang taon, halos 2 metro ang binaba ng dagat. At hindi lang ito basta pagbaba. Tignan mo. Hinila ni Daniel sina Samuel at Miriam papunta sa gilid ng lupa, kung saan nakabukas ang isang malaking butas.
Sa loob, parang isang balon na nilamon ng lupa ang sarili niyang laman. Sumidoro, paliwanag ni Daniel. Nagsimula ito bilang maliliit na bitak, tapos biglang bumubuka, nilalamon ang kalsada, palayan, at kahit mga gusali. Lumapit si Miriam at inabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng kawalan. Nakakatakot isipin na ang buong bayang ito pwedeng lamunin ng lupa sa isang gabi. Totoo, sagot ni Samuel. Hindi lang ito kwento ng isang anyong tubig. Ito na ang araw-araw na takot ng mga pamilya dito. Maya-maya pa, dumating si Ia Lila Mansor, isang eksperto mula Jordan, bitbit ang ilang mga dokumento at mapa. Nagkakaroon na ng impact sa border towns natin. May mga plantasyon ng date palm na nasira, mga bahay na inabandona, mga negosyong nagsara. May plano ba ang gobyerno nyo? Tanong ni Samuel, seryoso ang mukha. May mga task force, pero puro papel, Samuel, sagot ni Lila. Lahat ng pulong, puro pangako. Pero ang dagat, walang pakialam sa politika. Bumababa pa rin. Pinagmamasdan ni Miriam ang kalangitan. Pati ba mga turista, apektado? Lalo na, sabat ni Daniel. Ang mga resort, dati punong-puno ng tao, ngayon parang mga multo. Lumipat na ang baybayin, naiwan ang mga lumang pier sa gitna ng disyerto. Lumapit ang isang matandang Bedouin, si Jamil, dala ang kanyang buriko. Noong bata pa ako, dito ako nangingisda ng asin. Ngayon, puro butas na lang ang naiwan. Sumalampak si Samuel sa tabi ng matanda. Hindi ba kayo natatakot? Tinatanggap namin ang galaw ng lupa, anak, sagot ni Jamil. Pero iba ngayon. Parang may nawawala, hindi lang asin o tubig, pati ang kwento ng aming bayan. Sa isang pansamantalang tolda, may isang pulong na ginaganap. Naroon ang mga siyentipiko, lokal na opisyal, kinatawan mula Israel, Jordan, at Palestinian Authority, pati ilang dayuhan mula Europa. May projector sa harap, nagpi-flash ng graphs, satellite images, at mga diagram ng pipeline. Isang German na konsultant, si E.R. Klaus Berger, ang tumayo. Ang Red to Dead Canal ay isang solusyon na pinag-uusapan na sa loob ng 20 taon. Isang kanal mula Red Sea, dadalhin ang tubig dito para mapunan ang Mar Morto. Sumimangot si Lila. Pero Klaus, ilang feasibility study na ang nagdaan? Palaging may opposition. Masyadong mahal, masyadong maraming risk sa ecosystem. Sumabat ang isang Palestinian engineer, si Rami. At sino ang magbabayad? Wala namang makipagkasundo sa mga kondisyon. May usapin ng sovereignty, may takot sa polusyon, at walang gustong magpatalo. Sa bawat pulong, puro kwento ng pagkabigo, bulong ni Samuel kay Miriam. Ganyan din sa international conferences, sagot ni Miriam. Paulit-ulit lang. Sisi, debate, at walang nagagawa. Lumapit si Daniel, tinapik ang balikat ni Samuel. Wala pa ring kasiguraduhan. Ang mga siyentipiko, ginagawa na ang lahat, monitoring, modeling, pagbuo ng mga maliit na solusyon, pero kulang ang political will. Sa likod ng mga diskusyon, ang dagat ay patuloy na humihiwalay sa baybayin. Sari-saring dokumentaryo ang ginagawa ng mga internasyonal na media. Isang grupo ng French filmmakers ang kinukunan ng video ang Sumidoro na halos kasing laki ng bus. Incroyable, sigaw ng direktor. Ito ang literal na pagkawala ng mundo sa harap ng ating mga mata. Samantala, may mga lokal na negosyante na pilit lumalaban, gumagawa ng floating platforms, nag-aalok ng unique Dead Sea experience, kahit pa ang tubig ay mahirap nang abutin. May ilan din nagpapalipad ng drone para ipakita sa social media ang unti-unting pagbabago ng lugar. Sa kabila ng lahat, may mga batang naglalaro pa rin sa buhangin, tumatakbo malapit sa gilid ng butas. Alis dyan, sigaw ng isang ina, hinahatak palayo ang anak sa panganib ng biglang pagguho. Sa gabi, nagtipon-tipon ang mga eksperto sa maliit na rest house, bawat isa pagod at tahimik. Si Samuel ay nagbukas ng laptop, pinapanood ang mga lumang video kung saan ang Mar Morto ay buhay na buhay pa, puno ng mga tao, halakhak at musika. Lumapit si Miriam, hawak ang isang lumang larawan. Dati, ito ang summer capital ng buong rehiyon. Puno ng mga banyagang turista, mga spa, mga hotel. Ngayon, anino na lang. Alam mo ba, wika ni Daniel, may teorya ang ilan sa amin na maaaring maglaho ng tuluyan ang dagat sa loob ng isang henerasyon. At kapag nawala ito, magbabago ang klima ng buong rehiyon. Baka pati ang ecosystem ng Jordan Valley ay masira. Hindi lang kapaligiran ang pinag-uusapan dito, dagdag ni Lila.
May mga pamilya, kabuhayan, kultura, at kwento na kasamang mawawala. Tahimik na naglakad si Samuel palabas ng rest house, tumayo sa tabi ng tubig. Minsan naiisip ko, anong mas mabigat, ang pagkawala ng dagat o ang pagkawala ng pag-asa ng mga tao? Habang pinagmamasdan niya ang malawak na dilim, biglang may naramdaman siyang mahinang pagyanig. Mula sa malayo, isang bagong sumidouro ang bumukas, umalingaw-ngaw ang pagbagsak ng lupa, at parang humihingi ng saklolo ang mismong kalikasan. Kinabukasan, headline sa mga dyaryo, "Another sinkhole swallows main road near Dead Sea." Nagtipon muli ang mga opisyal, nagmamadaling maglagay ng roadblock, habang ang mga negosyante ay muling nawalan ng pag-asa. Hindi kaya ng tao pigilan ang galaw ng mundo, bulong ni Jamil habang nanonood ng mga construction worker. Ang dagat may sariling desisyon. Nagtipon ang media, nag-interview ng mga eksperto. Anong solusyon? Tanong ng isang mamamahayag kay Samuel. Ang totoo, walang madaling sagot, sagot ni Samuel. Ang tanging sigurado, kung walang magbabago, mas marami pang mawawala. Sa isang sulok, may batang umiiyak, tinuturo ang lumang hotel na nilamon na ng butas. Lumapit si Miriam, inalalayan ang bata. Hindi ka nag-iisa, bulong niya. Maraming kwento ang nasisira, pero hindi pa ito ang wakas. Sa isang internasyonal na pulong, muling nagdebate ang mga delegado. Red to dead, north to dead, desalination, lahat na pag-usapan na, sigaw ng isang Israeli official. Pero hanggang salita lang ba tayo? Tahimik na sumulyap si Lila sa paligid, napansin niyang karamihan sa mga naroon ay pagod na. Wala nang sigla ang mga dating puno ng pag-asa. Sa gilid ng mesa, isang batang volunteer mula Wien ang nagtaas ng kamay. Paano kung pagsamahin ang mga lokal na kaalaman ng mga Beduin at ang makabagong siyensya? Baka may maliliit na solusyon tayong hindi pa natutuklasan. Napatingin si Jamil, parang saglit na sumik ang pag-asa sa kanyang mga mata. Baka nga hindi sagot ang mga dambuhalang proyekto, bulong niya. Baka sagot ay pagkakaisa ng bawat isa. Habang dumidilim ang paligid, nagsimula ang ulan. Maliliit na patak lang, parang luha ng dagat. Lahat ay nagmasid, marahan, walang nagsasalita. Sa harap nila, ang Mar Morto ay nanatiling tahimik, parang hinihintay ang desisyon ng mga tao. Muling nagtagpo sina Samuel, Miriam, Lila, Daniel, at Jamil sa ilalim ng isang makeshift tent. Habang iniinom ang mainit na tsaa, nagbahagi ng mga kwento ng dati, ng ngayon, at ng hinaharap na puno ng tanong. Sa bawat pag-urong ng tubig, ani Miriam, parang nawawala rin ang pagkakakilanlan ng lugar na ito. Ngumiti si Samuel, may lungkot sa mata. Pero habang may taong nagmamalasakit, may kwento pang natitira. Sa malayo, isang batang lalaki ang tumakbo patungo sa gilid ng tubig, sumigaw, "Mama! May bago na namang butas." Napatakbo ang ina, hinila palayo ang anak, habang ang mga siyentipiko ay nagtakbuhan upang suriin ang bagong sumidouro. Habang bumabalik ang katahimikan, bumagsak ang gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng kawalan ng kontrol, ng pagkatalo ng siyensya, at ng kabiguan ng politika, nanatiling mailiwanag na sumisik mula sa mga kwento, sa pag-asa, at sa pananampalataya ng bawat tao na ang Mar Morto ay hindi pa tapos magsalaysay. Nagising si Samuel isang umaga dahil sa sunod-sunod na tunog ng mga notifikasyon sa kanyang telepono. Hindi pa siya nakatayo mula sa kanyang banig, ngunit sa mga unang linya pa lang ng mga mensahe, ramdam na niya ang kakaibang kaba. May nakita raw sila sa may hilagang gilid ng Mar Morto, bulong ni Miriam na pumasok sa tent, bit-bit ang kape. Hindi ko pa nababasa, pero puro exclamation point ang mga email ng mga taga-field team, sagot ni Samuel, sabay upo. Binuksan niya ang isang video. Nagsimula ito sa kamay ng isang lokal na magsasaka, nilalakad ang isang bitak sa lupa, sumunod ang kamera hanggang sa isang maliit na lawa, napapaligiran ng sariwang damo, at naroon, kumikislap sa liwanag ng umaga, mga maliliit na isda. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Samuel, halos bumagsak ang tasa ng kape sa kanyang tuhod. Pinasa niya ang telepono kay Miriam. Pinindot ni Miriam ang reply. Samuel, baka prank lang ito. Hindi, sagot ni Samuel, halatang nanginginig ang boses. Marami ng reports. Tumawag na rin si Daniel, papunta na siya sa lugar. Halos magkasabay silang tumayo, nagmamadaling sumakay sa lumang SE na gamit ng research team. Habang tumatakbo sa baku-bakong daan, sumalubong si Daniel sa radyo. Samuel, Miriam, dalhin niyo lahat ng sample kit. Hindi tayo pupunta para lang mag-picture. May tubig tabang dito, at hindi lang basta tubig. May buhay.
Nagkasalubong sila sa tabi ng lawa. Sinalubong agad sila ni Daniel na may hawak na transparent na plastic bag na puno ng malinaw na tubig at doon may sumisap-sap na maliliit na tilapia. Galing yan dyan mismo, Samuel, turo ni Daniel sa isang butas sa gilid ng lawa. Kanina pa namin sinusukat. Freshwater, halos walang alat. Nilapitan ni Miriam ang gilid ng tubig, lumuhod, at hinaplos ang lumalagong berdeng halaman sa gilid. Hindi ito damong dagat na karaniwan sa maalat. Parang lumot sa ilog. Sumalubong ang ilang lokal. Araw-araw po kaming dumadaan dito, wika ng isang mangingisdang Bedouin, pero isang umaga, biglang may lumalangoy na sa tubig. Hindi namin alam kung saan nanggaling. Tumunog ang walkie-talkie ni Daniel. Daniel, may panibagong report mula sa timog. May isang lagoon na din daw na lumalabas. May mga butiki at ibon na lumilipad-lipad sa paligid. Tumingin si Samuel kay Miriam. Parang imposible. Isang linggo lang ang nakalipas, puro asin at basag na lupa lang ito. Pinuntahan nila ang ikalawang site. Doon, may grupo ng mga batang naglalaro sa gilid ng isang bagong lagoon, nagtatakbuhan, habang ang kanilang mga magulang ay nakatayo, gulat na gulat. Sa gitna ng lagoon, sumisid ang isang bata at umahon na may hawak na palumpong ng lumot. Kahit noong kabataan ko, walang ganito, wika ng matandang babaeng taga-lugar, parang milagro. Agad nagsagawa ng pagsusuri ang team. Sinuri ni Daniel ang sample ng tubig. Samuel, less than isayiti ang alat. Freshwater talaga. At itong mga halaman, hindi ito kayang mabuhay sa maalat na tubig. Kumalat ang balita sa mga baryo at bayan sa paligid ng Mar Morto. Sa bawat pamilya, bawat tindahan, bawat cave, iisa ang tanong, paano nagkaroon ng buhay sa dagat na ito? Hindi nagtagal, kumalat ang mga larawan sa social media. Mabilis din na naging balita sa telebisyon. Sa kabilang panig, sa mga simbahan at sinagoga, pumuno ang mga tao. Si Rabino Elihu, isang matandang leader ng komunidad, ay nagtipon ng mga tao sa gitna ng sinagoga. Mga kapatid, sinabi na ito ng mga propeta. Nasa aklat ni Ezekiel, at ang maalat na dagat ay gagaling, at magkakaroon ng maraming isda, hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Sa likod ng mga umiiyak sa tuwa, may ilan namang nagdududa. Baka cycle lang ito, sabi ng isang siyentipiko sa interview. Maaring may underground spring na bumigay dahil sa pag-urong ng dagat. Hindi ito milagro. Pero paano ang mga isda? Tanong ng isang reporter. Paano sila napunta rito? Muling bumalik si Samuel sa site kasama si Miriam at Daniel. Nagpatawag siya ng impromptu roundtable. May mga hypothesis na pwedeng magpaliwanag. Pwedeng nagkaroon ng butas sa aquifer sa ilalim. Baka may dalang isda ang tubig mula sa mga ilog o bukal. Pero kahit paano, hindi natin inakalang magigising ang Mar Morto. Nagtipon ang mga lokal, bawat isa may dalang kwento. May isang matandang Bedouin, si Fatima, na may hawak na maliit na isda sa garapon. Nakita ko silang sumulpot na parang regalo ng langit, bulong niya. Noong kabataan ko, panaginip lang ito. Hindi na nagtataka ang mga bata, para sa kanila, parang likas lang na may buhay. Pero sa mga matatanda, dama ang takot at pagkamangha. Baka ito na ang simula ng katuparan, bulong ng matandang rabino, habang tinitingnan ang tubig. Habang dumadami ang reports, tumindi rin ang mga debate. Isang gabi, nag-organisa ng forum si Leila Mansour, inimbitahan ang mga siyentipiko at relihiyosong leader mula Jordan, Israel, at Palestina. Narito tayo hindi para magbangayan, kundi para unawain ang nangyayari, simula ni Leila. Tumayo si Daniel. Wala pang nakikitang freshwater ecosystem dito noon. Maging ang mga eksperto sa geology, naguguluhan. Paano nabuhay ang mga isda? Sumabat ang isang imam. Kung hindi milagro, anong tawag niyo rito? Isang dagat ng kamatayan, biglang nagbigay ng buhay. Nagkatinginan ang lahat. Sa labas, unti-unting dumami ang mga taong nagsisidalo, nagdala ng bote, nag-igib ng tubig mula sa mga bagong lagoon, parang umaasang masilayan ang himala. Samantala, sa siyentipikong mundo, naglalabas ng preliminary report ang laboratorio. Possible influx ng groundwater mula sa aquifer na matagal nang natrap sa ilalim, paliwanag ni Samuel sa isang interview. Pero bakit may isda? Baka may mga itlog ng isda o isdang nadala ng flash floods, o marahil dinala ng mga tao. Pero kahit anong paliwanag, iba pa rin ang pakiramdam na makita ito.
Isang umaga, habang pinagmamasdan ni Miriam ang tubig, napansin niyang may pumupuslit na mga bulaklak sa tabi ng lagoon. Nilapitan niya ito, kinunan ng larawan, at ipinadala kay Samuel. Parang unang beses ko lang makita ang ganitong kulay dito, wika niya. Noong bata pa ako, puro brown at puti lang ang paligid. Lumapit si Samuel, pinagmamasdan ang mga halaman. Minsan, kailangan lang natin ng isang sulyap ng pag-asa para maalala natin na hindi pa tapos ang kwento. Kinagabihan, dumagsa ang mga tao sa mga bagong lagoon. May mga batang nagsasayaw, may nagkakantahan, may ilan na tahimik lang na nagdadasal sa tabi ng tubig. Sa di kalayuan, naroon si Fatima, hawak pa rin ang garapon ng isda, nakatingin sa langit. Maraming beses na nating inisip na tapos na ang dagat na ito, bulong niya, pero ngayon, parang sinasabi ng Diyos na kaya pa nitong bumangon. Habang humuhupa ang inay, isang batang lalaki ang lumapit kay Miriam. Ate, pwede ba akong kumuha ng tubig dito? Sabi ng lolo ko, swerte daw ito. Ngumiti si Miriam, tinapik ang bata. Sige, pero huwag kalimutang magpasalamat. Minsan, hindi natin alam kung kailan mauulit ang ganito. Lumalim ang gabi, ngunit hindi natulog ang mga tao sa paligid ng mga lagoon. May mga nagbabantay, may mga nagkwekwentuhan, may ilan na tahimik lang na nagmumuni-muni. Kinabukasan, dumagsa ang mga dayuhang mamamahayag, bitbit ang malalaking kamera at mikropono. Sa harap ng lahat, nagbigay ng pahayag si Samuel. Sa agham, maraming pwedeng paliwanag. Pero hindi natin maikakaila na kakaiba ang nararanasan natin ngayon. Isa itong paalala na ang mundo ay puno pa rin ng misteryo. Tahimik si Miriam, nakamasid sa mga batang naglalaro sa tubig tabang. Sa likod ng kanilang mga ngiti, ramdam niya ang pag-asa, na parang nagbubukas ang isang bagong yugto ng kasaysayan ng Mar Morto. Hindi na lang ito basta dagat ng kamatayan. Unti-unti, nagkakaroon ng sigla, ng kulay, at ng buhay, mga palatandaang minsan ay pinangarap lamang ng mga propeta at pinagdududahan ng mga siyentipiko. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, lumalalim ang tanong, ano pa kaya ang kayang isiwalat ng dagat na ito? Ang buong rehiyon ay abuz, mula sa mga syudad ng Israel, sa mga pamayanan ng Jordan, at sa mga maliit na baryo ng Palestine, dahil sa balitang pumailan lang na, muling may buhay sa Mar Morto. Ngunit higit sa siyensya at pagtuklas, ang mas malalim na alon ay ang alinggaw-ngaw ng mga pangakong matagal nang isinulat, ang mga salita ng mga propeta na parang sumisingaw mula sa mismong tubig. Sa isang maliit na silid-aralan sa Jerusalem, nagtipon-tipon ang mga rabino, pastor, at imam. Nagbukas si Rabino Elihu ng isang makapal na aklat, ang Lumang Tipan. Narito, anya, binasa niya ng mababa, ngunit marubdob, at dumaloy ang tubig mula sa templo, at kung saan ito tumama, ang maalat ay nagiging sariwa, at nag-umapaw ang buhay sa tabing dagat. Ezekiel, Kabanata 47. Tahimik na nakinig ang mga estudyante, bawat isa parang lumilipad ang isip sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa gilid, si Miriam ay sumisilip, nagtatala ng bawat taludtod at reaksyon. Pwede po bang ang nangyayari ngayon sa Mar Morto ay simula ng katuparan ng propesya? Tanong ng isang batang pastor. Sumagot si Imam Yasin, mahinahon ang tinig, maraming bagay sa kasaysayan ng ating bayan na hindi kayang abutin ng siyensya. Minsan, ang ating mga paniniwala ay tulay para maramdaman ang mas dakilang layunin ng Diyos. Nagbukas ng laptop si Samuel sa isang dulo ng silid, pinakita ang mga headlines, Mar Morto, muling nagkakaroon ng buhay. Mga isda at halaman, natagpuan sa tubig na dating walang sigla. Kasunod nito ang sunod-sunod na artikulo sa internet, may ilan na tinatawag itong scientific phenomenon, may ilan na milagro. Samantala, sa isang sikat na talk show sa RI, naging mainit ang usapan. Isang kilalang propesor ng teolohiya, si Rachel Shani, ang bumasa mula sa aklat ni Zacarias. Sa araw na iyon, agos mula sa Jerusalem ang tubig na buhay, at kalahati nito ay papunta sa silangan, kalahati sa kanluran. Kapag tiningnan natin ang mga nangyayari, mahirap hindi magtanong, dapat ba tayong maniwala na ito na nga ang katuparan? Mabilis ring sumagot ang kanyang kadebate, si David Morrell, isang scientist na kilala sa field ng hydrology. Kamangha-mangha ang mga nangyayari. Pero bilang siyentipiko, dapat mag-ingat tayo sa pag-ugnay ng natural phenomena sa propesya. Maraming data, maraming factors, geology, climate, hydrodynamics, lahat dapat suriin. Hindi nagtagal, sumiklab ang usapan online. Sa social media, trending ang hashtags na #DeadSeaMiracle at #Propesyang Buhay.
Ang bawat video ng mga batang naglalaro sa lagoon, bawat selfie ng mga batang Bedouin na hawak ang kanilang bagong huli na isda, ay nagiging inspirasyon at pinagmumulan ng debate. Nagpatuloy ang palitan ng ideya. Isang gabi, nag-organisa si Lila Mansour ng Interfaith Conference sa Amman. Sa malaking bulwagan, pumuno ang mga tao, Hudyo, Kristiyano, Muslim, at maging mga walang relihiyon. Lahat gustong marinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa entablado, nagbahagi si Miriam ng personal niyang karanasan. Bata pa lang ako, kwento na ng lola ko na ang Mar Morto ay tanda ng sumpa. Ngayon, ibang kwento ang isinasalaysay ng tubig. Para sa akin, ito ay paalala na sa bawat pagkawasak, may panibagong pag-asa. Sumunod si Fatima, matandang Bedouin, hawak pa rin ang kanyang maliit na garapon ng isda. Habang lumalaki ako sa gilid ng dagat, natutunan kong tanggapin ang katahimikan at kamatayan nito. Pero ngayong may naririnig na akong pagtili ng mga bata sa tabi ng tubig, parang naririnig ko rin ang bulong ng mga propeta na darating ang araw ng pagbabago. Lumapit sa mikropono si Pastor Michael, isang misyonero mula Amerika. Ang propesya ay hindi lang para sa isang tao o iisang lahi. Ito'y paalala na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng dako, at kahit ang pinakamatinding pagkabigo ay maaaring maging simula ng himala. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa likod ng damdaming iyon, naroon pa rin ang mga duda. Hindi ba't cyclical lang talaga ang mundo? Tanong ng isang environmentalist mula Europa. Baka bahagi lang ito ng Earth's natural healing. Pumasok sa usapan si Daniel, may hawak na slides ng graphs at scientific studies. Kung tutuusin, pwedeng magkatotoo pareho. May basihan ang propesya sa kultura at pananampalataya ng mga tao. Pero may basihan din ang science sa paliwanag. Pero ngayon, parehong walang sagot kung paano nagkaroon ng freshwater pool at buhay na isda sa lugar na ito. Sa isang coffee shop sa Tel Aviv, isang grupo ng kabataan ang nagdiskusyon. Kung propesya ito, bakit ngayon lang? Tanong ng isa. Baka naman, warning ito sa tao, na pwede pang bumalik ang buhay basta magtulungan. Sumabat ang isa pang kabataan, kung kaya ng Mar Morto na muling magkaroon ng buhay, baka kaya din nating magbago. Sa mga simbahan at sinagoga, may mga patuloy na panalangin. May mga naglalakad patungo sa baybayin, nagdadala ng kandila, tahimik na nagdadasal para sa patuloy na pagbabago, hindi lang sa dagat kundi sa sarili nilang mga puso. Naglabas ng special report ang isang international na news network. Sa kanilang documentary, in-interview si Rabino Elihu. Hindi po namin sinasabing ito na ang mismong katuparan ng lahat ng propesya, anya, ngunit minsan, ang mga palatandaan ay paalala na hindi tayo iniwan ng may kapal. Muling sumabog ang diskusyon sa social media. May mga quote card ng mga propesya ni Ezekiel at Zacarias, sinasamahan ng larawan ng maliliit na isda at sariwang halaman. May mga nagpa-podcast, may nag-organisa ng prayer group, may nagpo-post ng mga personal na kwento ng pag-asa. Habang abala ang buong mundo sa pag-uusap, tahimik na pinagmamasdan ni Samuel ang dagat isang hating gabi. Umuugong pa rin sa tenga niya ang mga salita ng propeta. Ang tubig na ito ay umaagos patungo sa silangan at pagdating nito sa maalat na dagat, ito ay gumagaling. Sa gilid niya, natutulog si Miriam at si Daniel ay nagbabantay ng sensors sa tabing lagoon. Lumapit si Samuel sa tubig, pinulot ang isang maliit na isda at binitawan pabalik. Kayo ang mga saksi ng pagbabago, bulong niya, maliliit pero makapangyarihan. Kinabukasan, tumanggap sila ng imbitasyon mula sa isang paaralan. Hiniling ng mga guro na magpaliwanag si Samuel sa mga bata tungkol sa nangyayari sa Mar Morto. Sa gitna ng klase, tinanong siya ng isang batang babae, "Dok, ibig bang sabihin ito babalik na lahat ng buhay dito?" Ngumiti si Samuel. Hindi ko alam ang lahat ng sagot. Pero minsan, sapat nang makita natin ang pag-asa para magsimulang mangarap muli. Sa bawat dako ng lupain iyon, gumising ang mga tao na may bagong paningin. Hindi lang ito kwento ng dagat, kundi kwento ng pananampalataya, ng pagbubuklod ng mga tao, at ng pagbabalik ng pag-asa sa gitna ng pagkawasak. Hindi man lahat ay kumbinsido, ngunit lahat ay naapektuhan. Sa bawat bulong ng propeta, bawat bulaklak na sumisibol, bawat batang nagtatawanan sa sariwang tubig, parang ipinapahiwatig ng mundo na ang himala ay pwedeng magsimula kahit sa pinakamadilim na dako. Sa mga linggo ng sumunod, naging episentro ang Mar Morto ng mga balita at debate, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Sa bawat headline, bawat talk show, bawat mesa ng pamilya at simbahan, umiinit ang palitan, milagro ba ito o natural na proseso?
Ang bawat bagong ulat ng mga scientist ay tila sinasalubong ng masiglang tugon mula sa mga taong ang pananampalataya ay napukaw na parang lumang apoy na biglang sumit. Sa isang pansamantalang science center sa Baybayin, nagsimula ang araw kay Samuel na abala sa mga eksperimento. Pinag-aralan niya ang mga sample ng tubig, iniscan ang mga sediment core, at nilalapatan ng mga sensors ang paligid ng mga bagong lagoon. Sa bawat test tube, sinusubok niyang hanapin ang siyentipikong paliwanag, may trace ng groundwater, may kakaibang mineral, may patterns na dati nang nakita sa ibang bahagi ng mundo, pero may mga variable na hindi niya maipaliwanag. Dumating si Daniel, may dalang mga graphs at bagong data. Samuel, tingnan mo ito. Yung lagoon sa Hilaga, stable ang alat, pero yung sa timog, bumababa pa. Hindi consistent. Hindi lang ito simpleng paghalo ng tubig tabang at maalat. Tumango si Samuel, nilapag ang mga resulta. Nagkaroon tayo ng drought tapos biglang may freshwater inflow. Parang may bagay na gumising sa ilalim ng lupa. Pero saan galing ang mga isda? At bakit ngayon? Habang sila'y nag-uusap, may dumating na grupo ng mga lokal na lider relihiyoso. Sa paunguna ni Rabino Elihu, nilapitan nila ang mga siyentipiko. Dr. Samuel, gusto naming maintindihan ang natuklasan nyo. Sabi ng mga tao, may kinalaman ito sa propesya. Pero gusto naming marinig mula sa inyo mismo. Hinanda ni Samuel ang projector, ipinakita ang satellite images, graphs, at video ng mga isda. Narito po ang lahat ng data namin. Possible pong may ruptured aquifer o groundwater surge. May posibilidad din na dala ng tao o hayop ang mga isda o may itlog na nadala ng baha. Marami pang dapat alamin. Wala pang konkretong paliwanag. Lumapit si Pastor Michael, itinaas ang kamay. Pero doktor, paano ninyo ipapaliwanag ang timing? Ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Para bang may nagsimula ng lahat ng ito? Hindi ba't sa ganitong pagkakataon, pwedeng mas malalim pa ang dahilan kaysa datos? Sa sulok, pinagmamasdan ni Miriam ang tagpo. Alam niya kung gaano kabigat ang tensyon sa paligid, hindi lang ito argumento, kundi salpukan ng mga paniniwala, ng pag-asang umaasa sa himala, at ng siyentipikong pagkiling sa ebidensya. Muli, nagkaroon ng forum. Ang maliit na tent ay napuno ng mga eksperto at mga taga-komunidad. Si Lila Mansor ang moderator. Nandito tayo ngayon hindi para magbangayan, kundi para magtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumayo si Daniel mahinahon. Ang agham ay patuloy na naghahanap ng sagot. Pero hindi masamang magtanong sa pananampalataya. Siguro, ang tanong, pwedeng ba silang magkasama, ang siyensya at paniniwala? May nagsalita mula sa likod, si Fatima, ang matandang Bedouin. Noong bata ako, sinabihan ako ng lolo ko na ang tubig ay parang hininga ng Diyos. Ngayon, kahit anong sabihin ng mga eksperto, nararamdaman kong may mas malaki kaysa sa atin. Naging mainit ang usapan. May mga scientist na mariing nagsasabing random process lang ito, habang ang ilang tao ay umiiyak sa tuwa, hinahawakan ang bagong buhay bilang tanda na hindi iniwan ng Diyos ang kanilang lupain. Sa gitna ng pagtatalo, nag-viral sa internet ang isang video ng batang Bedouin na nagpapakain ng isda sa lagoon, caption, Himala sa Disyerto. Pinagpatuloy ng mga eksperto ang research. Isang team mula Europa ang nagdala ng high-tech na equipment para alamin ang pinagmulan ng tubig tabang. Habang sinusuri nila ang lupa, dumaan si Rabino Elihu, tahimik na nagdasal sa tabi ng lagoon. Sa isa pang dako, nag-organisa si Miriam ng focus group, mga siyentipiko, mga guro, mga magulang, mga religious leader. Ano ang epekto ng lahat ng ito sa mga bata? Sa mga pamilya, tanong niya. Sumagot ang isang nanay, mula nang makita ng mga anak ko ang mga isda, gabi-gabi silang nagdadasal. Sabi nila, baka raw bumalik na ang pag-asa. Hindi ko na sila pipigilan. Isang science teacher ang nagbahagi, kahit mga estudyante ko, curious na. Gusto nilang malaman ang totoo, gusto nilang sumama sa research team. Maya-maya pa, tumanggap ng imbitasyon sina Samuel at Daniel mula sa isang simbahan. Doktor, pwede po ba kayong magpaliwanag sa kongregasyon namin? Humarap sila sa harap ng mahigit 300 tao. Sa dulo ng presentasyon, may tumayo at nagtanong kung kayang bumalik ng buhay sa Mar Morto. Paano po ang mga nawalang pag-asa sa amin? Posible rin bang magbago ang mga puso namin? Nahulog ang katahimikan.
Hindi ko po masasagot yan bilang siyentipiko, sagot ni Samuel, pero kung may natutunan kami rito, yun ay ang mundo ay mas misteryoso at mas puno ng pag-asa kaysa sa inaakala natin. Lumabas sila ng simbahan, malamig ang gabi. Tahimik ang paligid, ngunit sa bawat tahanan, ramdam ang lalim ng usapan. Sa gabi ring iyon, nag-viral ang isang video mula kay Pastor Michael. Ang himala ay hindi lang tungkol sa tubig, kundi sa pagbabagong dala nito sa ating loob. Samantala, bumisita ang isang international delegation ng mga scientist at religious leader. This is unprecedented, ani ng British hydrologist na si E.R. Adams. Never in my career have seen science and faith colliding so publicly. Naging laman ang newsfeed ang debate. Sa isang panig, mga hashtag, #Miraculitededsea, #Aghamatanampalataya. Sa kabilang panig, may memes na nagpapatawa sa prophetic swimming pool, at may mga blog na nagbabangga ng equations at talata. Ngunit sa likod ng ingay, may mga taong tahimik na lumapit sa tubig tuwing umaga, nagdarasal, at may ilan namang nagtatanong, may susunod pa kaya? Naglakad sina Samuel at Miriam sa baybayin. Hindi ba't dati, ganito rin ang mga usapan noong unang na-detect ang sinkholes, tanong ni Miriam. Unang pumutok, debate. Pero sa dulo, natanggap ng lahat na bahagi ito ng pagbabago ng mundo. Sumagot si Samuel, pero ngayon, hindi lang ito pisikal na pagbabago. Parang may mas malalim, Miriam. May mga taong naniniwala, may mga ayaw maniwala. Pero lahat natatamaan. Natahimik si Miriam. Pinagmasdan nila ang maliliit na alon na sumasayaw sa ibabaw ng sariwang tubig. Hindi natin kailangang magdesisyon ngayon kung alin ang tama, Samuel. Minsan, sapat na ang pagtanggap na may mga bagay na hindi agad malilinawan. Habang dumidilim, nagtipon-tipon ang mga tao sa baybayin, tahimik na nagdasal, may ilan namang abala pa rin sa pagkuha ng sample. Sa likod ng bawat kilos, may tanong at may pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, muling naging tanong ng lahat, hanggang saan kayang umabot ang tubig na ito? At saan patungo ang panibagong kwento ng Mar Morto? Sa sumunod na buwan, para bang sumabog ang buhay sa paligid ng Mar Morto. Hindi na lang basta freshwater lagoon ang nabubuo, mas marami pang sulok ang biglang nagkaroon ng mga pulutong ng isda, namumulaklak na mga halaman, at malalambot na damong hindi pa nakikita dati sa baybayin. Ang dating tila walang katapusang disyerto ay naging puno ng mga tunog, bulong ng mga taong pumupunta, huni ng mga ibon na sumisid sa bagong mga lawa, at tawanan ng mga batang naglalaro sa tubig. Hindi ko inasahan na makikita ko to sa buhay ko, bulalas ng matandang si Fatima, ngayon ay palaging nakaupo sa lilim ng punong akasya, pinagmamasdan ang mga apo niyang nagtatampisaw sa tabi ng lagoon. Noong bata ako, laging paalala ng mga magulang ko, huwag kang lalapit dyan, puro kamatayan ang tubig na yan. Pero tingnan mo ngayon ang daming buhay. Hindi nalalayo roon, abala ang camera crew mula sa isang sikat na international documentary channel. Nakapaligid ang kanilang mga kagamitan, habang isinusunod ang lens sa bawat pagsikad ng isda, at bawat pagbuka ng bulaklak sa gilid ng tubig. Pinanood sila ni Samuel, na ngayon ay parang bantay ng isang malaking pangyayari. Sa tabi niya, hawak ni Miriam ang notebook, patuloy na sinusulat ang mga kwento ng mga taong dumarating. Samuel, tingnan mo ito, sabay turo ni Miriam sa isang batang lalaki na may dalang maliit na florera na puno ng lumot at isda. Sabi niya, pangregalo raw sa kanyang lola. Parang bawat tao rito may sariling bersyon ng milagro. Lumapit si Daniel, bitbit ang isang kahon ng mga bote ng sample. Lahat ng tests natin sa bagong lagoon ay nagpapakita ng kakaibang chemistry. Mas marami pang minerals kaysa dati, at bawat pool may bahagyang kaibahan sa komposisyon. Parang may sariling buhay ang bawat isa. Parang bawat sulok may bagong kwento, sagot ni Samuel. Hindi na ito basta eksperimento sa laboratorio. Ang mundo ang laboratorio. Habang abala ang mga scientist, sunod-sunod na dumarating ang mga grupo ng mga documentary maker, adventure vlogger, at mga manunulat mula sa iba't ibang bansa. May mga dayuhang sumubok sumisid sa bagong lagoon, at nabigla sa dami ng isda. May mga lokal na Bedouin na nag-alok ng kwento ng kanilang angkan, paano nila unang narinig ang bulong ng mga propeta, at anong pakiramdam nang makita nilang may bumalik na buhay sa dagat. Sumikat ang mga larawan sa internet, mga batang tumatawa sa tabi ng isda, matandang babae na nagsisid sa dalampasigan, mga siyentipiko na magkakasamang nagbubuni ng matagpuan ang bagong species ng algae. At sa bawat larawan, may kasamang tanong, paano ito posible? Dumagsa rin ang mga religious pilgrimage.
May dumating na grupo ng mga Hudyo mula Europa, naglakad palapit sa lagoon, nag-alay ng panalangin at musika. Sinundan sila ng grupo ng mga Kristiyano na nagbinyag ng mga bagong mananampalataya sa mismong tubig. Ilang araw ang lumipas, may grupo ng mga Muslim na nagdasal ng salat sa gilid ng lagoon, pasasalamat sa biyayang biglang bumalot sa lupain kanilang kinagisnan. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga taga roon at mga dayo sa paligid ng bonfire sa baybayin. Sa liwanag ng apoy, nagsimula ang palitan ng mga kwento. Alam nyo ba, ani ni Fatima, noong isang linggo, nakita ko sa panaginip ang aking lolo. Sabi niya, Fatima, bumangon ka. Makikita mong hindi pa tapos ang kwento ng ating bayan. Pagkagising ko, naglakad ako rito, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang lagaslas ng tubig na sariwa. Natahimik ang lahat. Sumunod si Pastor Michael, nakaupo sa tabi ng isang pile ng mga shells. Noong dumating kami rito, akala ko magdadasal lang kami ng ordinaryo. Pero sa unang hakbang ko sa tubig, parang may tinanggal na bigat sa dibdib ko. Pakiramdam ko, binago ng Diyos ang pananaw ko sa buhay. Lahat tayo may dalang sugat, pero ang dagat na to, parang nagsimula na ring maghilom. Sumingit si Rabino Elihu, sa aklat ni Ezekiel, sinabi na kung saan tumama ang tubig mula sa templo, babalik ang buhay. Noon, alegorya lang iyon sa akin. Pero ngayon, parang literal kong nakikita ang katuparan. Habang tuloy ang usapan, isang batang babae ang tumayo, nilapitan si Miriam. Ate, pwede bang isulat mo ang kwento ko? Ngumiti si Miriam. Ano yon? Noong makita kong may mga isda na, sinabihan ko ang nanay ko, baka pwede na tayong magsimula ulit. Hindi na tayo takot lumapit sa dagat. Natawa si Miriam, kinuha ang notebook, at sinulat ang bawat salita. Kinabukasan, ipinatawag ni Leila Mansour ang isang malaking ekspedisyon ng mga scientist mula sa 4 na bansa. May dala silang high-tech na sensors, underwater camera, at mga equipment na kayang sumukat sa bawat galaw ng tubig at buhay sa ilalim. Mula sa taas, parang mga langgamang grupo, naglalakad-lakad sa baybayin at sa pagitan ng mga bagong lagoon. Nagulat ang lahat nang makita nila ang isang maliit na ibon na bumagsak mula sa langit. Ngunit sa halip na mamamatay dahil sa alat, lumutang ito sa tubig, sumisisid, at namasyal sa mga halaman. Napaka-rare ng ganitong species, sigaw ng isang ornithologist. Parang pinili niya ang lugar na to para maging tahanan. Nagsimula ring magkaroon ng mga open forum sa mismong baybayin. Si Daniel ay nagpresenta ng datos, pero hindi maipaliwanag ang lahat ng resulta. May mga fenomenon na walang precedent, anya. Ang laganap na pagdami ng freshwater pool, kasabay ng paglitaw ng isda, halaman, at microorganisms, parang domino effect na hindi natin napaghandaan. Pero masarap sa pakiramdam, di ba? Sumang-ayon ang isang environmentalist mula sa Germany, kahit anong pag-aaral, parang lagi tayong nauunahan ng pangyayari. Hindi natin kayang hulaan ang susunod. Sa likod ng excitement, may ilan pa ring tahimik na nagmamasid. Si Samuel, habang pinagmamasdan ang lahat, napaisip, baka ito na ang tinatawag ng mga propeta na huling pag-asa. Pero baka rin bahagi lang ito ng natural na pag-ikot ng mundo. Ngunit kapag nakita niya ang mga bata, ang matatanda, at mga siyentipikong nagtutulungan, naniniwala siyang may malalim pang dahilan. Sa huling araw ng linggong iyon, nagsagawa ng panibagong pagsukat sina Samuel, Daniel, at ilang internasyonal na eksperto. Habang binababa ang probe sa pinakabagong lagoon, biglang sumik ang liwanag ng araw, at sa ilalim ng tubig, kumikislap ang dami ng maliliit na isda, parang bituin sa gabi. Hindi ko na kayang ipaliwanag lahat, Samuel, sabi ni Daniel, habol ang hininga. Pero sigurado akong hindi na ito basta kwento lang ng siyensya. Nagsimulang magsulat si Miriam sa harap ng lahat. Ang Mar Morto, dating anyong tubig ng kamatayan, ay naging sinapupunan ng mga pangarap at pag-asa. Bawat patak ng tubig ay isang pangakong pwedeng magsimula ang mundo ulit, mula sa putik at asin, patungo sa buhay na walang katulad. Sa gabi, muling nagtipon ang mga tao. May ilang nagpatugtog ng gitara, may ilan na nagdasal sa tabi ng tubig. Sa liwanag ng buwan, parang napuno ng mga kwento, luha, at tawa ang hangin. Ang dating malamig na katahimikan ay napalitan ng init ng pag-asa. Sa huling sigaw ng gabi, bumalik ang bawat isa sa kanilang kampo. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang bahagi sila ng kasaysayan, buhay na saksi sa muling pagbangon ng isang himalang matagal ng pinanabikan. Nagsimula ang araw na may kakaibang liwanag. Parang sumabay ang paligid sa bagyong naganap, hindi ng ulan, kundi ng pagbabago.
Lahat ng paligid ng Mar Morto ay may bakas ng panibagong sigla, mga ibong nagliliparan, halaman na sumisibol sa lupain dati puro putik at asin, at mga tao na tila mas masigla at may panibagong pag-asa. Habang minamasdan ni Samuel ang mga batang naglalaro sa tubig, naalala niya ang unang beses na nagpunta siya rito, malungkot, tahimik, parang may bigat sa bawat hakbang. Ngayon, bawat kilos ay puno ng buhay. Nilapitan siya ni Miriam, may hawak na maliit na punla ng puno. Sabi ng isang environmental group, magtatanim daw sila ng libo-libong puno sa paligid ng lagoon. Gusto mong sumali? Ngumiti si Samuel. Bakit hindi? Parang bawat punong itatanim dito, kwento ng pagbangon. Hindi sila nag-iisa. Dumarami na ang mga grupo mula iba't ibang panig ng Israel, Jordan, Palestina, at maging mga dayuhan. May mga batang mag-aaral na nagdadala ng mga tabo at seedling, may mga lola't lolo na may dalang mga kwento't panalangin. Sa gilid ng lagoon, isang grupo ng kabataan ang nagpipinta ng malalaking mural, mga imahe ng isda, halaman, at mga taong naglalakbay. Sa tapat ng bawat mural, may maikling berso mula sa mga propeta, bubuhay ng Diyos ang tuyong lupa. Lumapit si Fatima, ngayon ay lola na sa mga batang dati pinapanood lang niya. Kapag may batang nagtanim, parang ipinagpapatuloy niya ang kwento ng kanyang bayan, bulong niya kay Miriam, sabay abot ng tinapay. Dati, dasal lang ang hawak namin. Ngayon, mismong kamay namin ang gumagawa ng himala. Muling nagtipon ang mga siyentipiko at mga religious leader. Hindi na ito pagtatalo kung sino ang tama, ito na ay paghahanap ng mga paraan para mapanatili at mapalawak ang milagro. Si Daniel ay namumuno ng isang bagong research team na tumutok sa sustainable restoration. May grupo ng mga rabi, imam, at pastor na nagtutulungan para magtanim ng mga puno sa paligid ng lagoon, magturo sa mga bata ng environmental stewardship, at magdaos ng interfaith prayer para sa patuloy na pagbabago. Sa isang maliit na klase, nagtuturo si Miriam sa mga bata. Alam nyo, ang pagbabago ay hindi lang tungkol sa tubig at halaman. Pati ang puso natin, kailangang matutong magpatawad, magmahal, at magsimula ulit. Tumango ang mga bata, habang pinipinturahan nila ang mga bato sa gilid ng lawa ng iba't ibang kulay. Samantala, isang grupo ng mga dating magsasaka mula sa Jordan ang bumalik sa lugar, nagsimulang magtanim ng mga date palm. Sinubukan naming magtanim dito noon, laging namamatay. Pero ngayon, parang mas malakas ang lupa. Bawat pagtubo ng punla, parang panibagong simula para sa pamilya ko, kwento ni Hassan, sabay haplos sa batang anak. Si Samuel at Daniel naman ay nagsimula ng programa para sa edukasyon. Nagbigay sila ng libreng seminar para sa mga lokal tungkol sa pag-monitor ng tubig, pangangalaga sa kalikasan, at pag-rehabilitate ng ecosystem. Dati, puro warnings lang ang naririnig ng mga tao about sinkholes, drying, disaster. Ngayon, puro solusyon at pag-asa ang gusto naming dalhin, ani Daniel. Lumaki ang interes ng mundo sa Mar Morto. Isang grupo mula United Nations ang nagpadala ng grant para sa cross-border restoration projects. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanib puwersa ang mga opisyal ng Israel, Jordan, at Palestinian Authority para sa isang malawakang Green Dead Sea Initiative. May mga forum at hackathon na ginanap para tukuyin ang pinakamagandang paraan ng pagtutulungan mula sa paggamit ng solar energy, water-saving agriculture, hanggang sa paglikha ng mga ecotourism zones na nagbibigay ng kita pero hindi naninira ng kapaligiran. Naging inspirasyon din ang lugar para sa mga artista at manunulat. Isang kilalang makata mula Tel Aviv ang sumulat ng tula, sa asin at putik, tumubo ang himala. Sa bawat patak ng tubig, sumibol ang panibagong kwento. May grupo ng musikero na nag-concert sa mismong baybayin, pinagsama-sama ang kanta ng iba't ibang wika at relihiyon. Hindi lang panlabas ang pagbabagong nagaganap. May mga tao na binago ang pananaw at pananampalataya dahil sa nasaksihan nila. Si Pastor Michael, dati nag-aalinlangan sa sarili niyang paniniwala, ay nagpasimula ng series ng pagtuturo. Ang tunay na milagro ay hindi lang tubig, kundi ang pagbubuklod ng magkakaibang puso. Isang gabi, nagkaroon ng open sharing ang buong komunidad at bawat isa'y nagbahagi ng karanasan. Dati, naisip kong sumuko, kwento ng isang negosyante na nalugi noong bumagsak ang turismo. Pero nang makita kong bumalik ang buhay dito, napaisip akong magsimula ulit. Ngayon, may maliit na coffee shop ako sa gilid ng lagoon, pero mas mahalaga, bumalik ang sigla ng pamilya ko. May isang batang babae, si Riem, na dating takot maligo sa dagat.
Sabi ng lola ko, huwag daw maligo sa dagat ng kamatayan. Pero nang makita kong may isda at halaman, natuto akong magtiwala ulit. Parang sinasabi ng dagat na kaya kong baguhin ang sarili ko. Patuloy ang mga seminar at forum. Sa isa sa mga ito, nagsalita si Leila Mansour, bitbit ang isang balde ng lupa at punla. Ang tunay na restoration ay hindi lang tungkol sa kung anong nawala, kundi kung paano natin pinapalago ang bagong simula. Lahat ng tao rito may papel. Lahat tayo gardener sa hardin ng hinaharap. Sa gitna ng lahat, tuloy-tuloy ang daloy ng mga bisita mula sa iba't ibang bansa. May mga nagtatanim, may mga nagdadasal, may mga nag-aaral ng tubig, may mga kumakanta at nagsusulat ng tula. Lahat ay gustong maging bahagi ng pagbabagong ito. Maging ang mga international na media ay hindi na lang nagbabalita tungkol sa danger zone, kundi tungkol na rin sa inspirasyong dala ng Mar Morto. Dumarami ang mga programang nagtuturo sa mga bata ng pagmamalasakit sa kalikasan. May mga eco camps, art therapy sa tabing dagat, at community gardening na nagbubuklod sa mga pamilya. Ang mga dati magkalabang tribo ay magkasama ng nagtatanim ng punla, nagbabahagi ng pagkain, at nagsasalaysay ng sariling pangarap para sa hinaharap. Sa mga simbahan at sinagoga, mas madalas ang sabayang panalangin, hindi lang para sa sariling grupo, kundi para sa lahat ng tao sa paligid ng dagat. May isang gabi ng Sabbath, naglakad sina Miriam at Fatima sa gilid ng tubig. Ang himala, bulong ni Fatima, ay hindi lang isang beses nangyari. Nangyayari ito sa tuwing may nagbubukas ng puso sa kapwa. Sa dulo ng linggo, nag-organisa ng malaking pagtitipon sina Samuel, Miriam, Daniel, at Leila. Sa gitna ng lawa, nagtayo sila ng maliit na entablado. Sa harap ng lahat, nagsalita si Samuel, ang tunay na restoration ay hindi lang panlabas. Nasa bawat tao ang kapangyarihang magsimula ng pagbabago, sa pamilya, sa komunidad, at sa sarili. Nagpalakpakan ang lahat. Sa likod ng mga palad, may luha at halakhak, yakapan at dasal. Nagsimula ang konsyerto, tumugtog ang mga bata ng simpleng musika, kasabay ng ihip ng hangin at ingay ng tubig na dumadaloy sa bagong lagoon. Habang lumulubog ang araw, naglakad si Miriam sa tabi ng tubig, nakayapak, ramdam ang lamig at buhay ng dagat. Sa likod niya, naririnig niya ang tinig ni Samuel, dati, ito ang dulo ng lahat ng kwento. Pero ngayon, simula pa lang ito ng bago. Sa gabing iyon, habang payapa ang tubig ng Mar Morto, umimlay ang lahat na may panibagong sigla sa dibdib. Hindi nila alam kung anong kinabukasan ang naghihintay, pero tiyak nila, habang may nagtatanim, nagdadasal, at umaasa, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng buhay. Lumipas ang panahon. Ang Mar Morto, na noon ay sagisag ng kamatayan at pagwawakas, ay unti-unting naging sinag ng panibagong pag-asa. Mula sa malayo, ang mga dating kupas at patay na dalampasigan ay ngayon sumisik sa buhay na kulay berde, bughaw, at gintong pilit ipinapinta ng araw tuwing sumisikat. Sa bawat paglipas ng araw, nadaragdagan ang mga kwento, tumitibay ang mga paniniwala, at lumalalim ang pagkakaintindi ng lahat sa kahulugan ng tunay na muling pagsilang. Sa isang umagang punang sikat ng araw, naglakad sina Samuel, Miriam, Daniel, at Fatima sa paligid ng lawa. Tahimik silang sumulyap sa mga batang naghuhugas ng kamay sa tubig tabang, mga kabataang nagtatampisaw, at matatandang nagdarasal, bawat galaw parang himig ng panibagong buhay. Natanaw ni Samuel ang isang mural na ipinpinta ng grupo ng mga estudyante, mga alon na sumasalubong sa araw, mga halaman at isda, at sa itaas, isang pangungusap, kung kaya ng dagat na ito, kaya mo rin. Ang laki ng pinagbago, no, bulong ni Miriam habang kinukunan ng larawan ang mga tumatawang bata. Ilang taon lang ang nakaraan, puro takot at tanong ang umiikot dito. Ngayon, puro kwento ng pag-asa. Walang imposible, sagot ni Daniel. Noong bata ako, parang panaginip lang ang makita ang ganito. Dati, puro pag-aalala, puro panganib. Pero ngayon, kahit sa gitna ng mga problema, may bumabalik na sigla. Sumulyap si Fatima sa dalampasigan, pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Parang ganito rin ang mga kwento ng mga propeta. Sabi nila, darating ang araw na kung saan ang disyerto ay muling mamumulaklak. Noon, parang alamat lang. Pero ngayon, nararamdaman natin. Hindi lamang sa paligid ng Mar Morto naramdaman ang pagbabago. Maging sa mga lungsod at baryo ng Israel, Jordan, Palestina, at sa iba't ibang panig ng mundo, nagsimulang tularan ang kwento ng muling pagbangon ng dagat. May mga proyektong nagtuturo ng water conservation, mga community garden na pinamumunuan ng mga dating magkalabang grupo,
at mga seminar sa mga paaralan na ang tema ay ang himala ng muling pagsisimula. Sumabog sa social media ang mga larawan at kwento ng mga taong natulungan ang panibagong sigla ng lugar. Isang batang lalaki mula Aman ang nagpadala ng sulat kay Miriam, "Ate, salamat po sa pagsulat ng kwento ng dagat. Dahil po dyan, natuto kaming magtanim ng halaman sa aming bakuran. Sabi ni Mama, kahit maliit, basta nagsimula, may pagbabago." Isang gabi, nagtipon-tipon ang komunidad sa tabi ng lawa para sa isang seremonya. Sa harap ng lahat, nagsalita si Leila Mansor. Dati, ang balita tungkol sa Mar Morto ay tungkol sa pagkatuyo, krisis, at pagkawala. Ngayon, tayo ang nagsasabi ng panibagong kwento. Hindi na lang ito tungkol sa tubig. Tungkol ito sa bawat pusong handang magsimula ulit, kahit ilang beses nang nadapa. Nag-umpisang kumalat ang mga kwento ng personal na pagbabago. Si Rabino Elihu, na buong buhay ay nagturo ng propesya ni Ezekiel, ay nagsimulang magturo ng ecology at community action sa kanilang sinagoga. Ang himala ay hindi lang biyaya ng langit. Biyaya rin ito ng bawat taong nagpasya na maging parte ng pagbabago, anya sa kanyang mga estudyante. Sumabay dito si Pastor Michael, na ngayon ay nagtataguyod ng Community Learning Center sa tabi ng Bagong Lagoon. Natutunan namin dito na hindi dapat maghintay ng himala. Minsan, ang mismong pagkilos ng bawat isa, ang pagtatanim, pagtulong, pagtuturo, iyon ang tunay na milagro. Lalo pang lumawak ang epekto. Maging ang mga scientist na dati tahimik lang na nag-obserba, ngayon ay aktibong tumutulong sa mga environmental initiative. Kapag may isang fenomeno na sumira sa lumamong paniniwala, minsan hindi ka lang basta sumasang-ayon, natututo kang magtanong at maghanap ng sagot na nakabubuo, hindi nakakasira, ani Samuel sa isang panayam sa radyo. Isang dokumentaryo mula Europa ang itinampok sa Cannes Film Festival, pinamagatang Buhay na Tubig, ang himala ng Mar Morto. Dito, pinagsama-sama ang mga kwento ng siyensya, pananampalataya, at komunidad, pinapakita kung paano nagtagpo ang mga propesya ng nakaraan at mga solusyon ng kasalukuyan. Ang huling linya ng pelikula, kung ang dagat ay muling nabuhay, sino tayo para mawalan ng pag-asa? Isang gabing tahimik, naglakad si Miriam sa baybayin kasama si Samuel. Umupo sila sa buhanginan, pinagmamasdan ang mga bituin at ang tubig na bahagyang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Samuel, naiisip mo ba kung anong aral ang iniwan sa atin ng lahat ng ito? Saglit na nag-isip si Samuel sa katumingin sa malayo. Ang kwento ng Mar Morto ay kwento nating lahat. May panahon ng katahimikan, ng kawalan, ng pagkawasak. Pero dumadating ang araw ng paghilom. At ang pagkakaiba ay kung paano tayo tumugon, kung tayo'y magsasara ng puso o bubuksan ito para sa bagong simula. Tahimik silang naupo. Sa hangin, naririnig pa rin ang mga tawa ng mga bata, ang huni ng ibon, at ang malumanay na alon ng tubig na bagong buhay. Ang bawat patak ng tubig, bawat halaman, bawat bulaklak na sumibol mula sa dating disyerto, parang maliliit na paalala na walang tunay na tapos, at laging may puwang para sa pagbabalik loob. Muli nilang naalala ang mga propeta. Sina Ezekiel, Zacarias, ang kanilang mga salita na binalikan ng maraming henerasyon, hindi lang upang matakot sa hatol kundi upang muling mangarap. Ngayon, sa panahon nila, ang dating alamat ay naging realidad. Lumapit si Fatima, bitbit ang kanyang garapon ng isda. Ang kwento ng dagat ay parang kwento ng tao, akala mo tapos na, pero sa bawat pagdating ng ulan, bumubukas ang bagong yugto. Huwag kayong matakot, anak. Hanggat may naniniwala, may himala. Sa huling gabi ng seremonya, lahat ay nag-alay ng kandila sa gilid ng tubig. Isa-isang nagdasal, nagpasalamat, at nangakong aalagaan hindi lang ang tubig kundi pati ang mga kwento, ang komunidad, at ang sarili. Sa wakas, naglakad sina Samuel, Miriam, Daniel, at Fatima sa tabi ng lawa, bawat hakbang ay patungo sa hinaharap. Nakatingala sila sa kalangitan, puno ng mga bituin at pangarap. Sa mundo na madalas puno ng takot at pagkawala, lagit-laging may ilaw, wika ni Miriam. At kahit sa pinakamalalim na dagat ng ating buhay, kaya pa ring bumalik ang liwanag. Habang dahan-dahang sinasakop ng gabi ang paligid, nanatili ang ingay ng bagong panahon, mga tinig ng pag-asa, mga pangakong pinanghahawakan, at panibagong siglang ipinapaabot ng Mar Morto, na ngayoy naging dagat ng muling pagkakataon para sa lahat. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.